Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon, nandito tayo sa pabahay ng gobyerno. Dito sa Naik, Cavite. So, hindi pa tayo nakakapag-explore. Umiikot lang tayo dito sa Naik. Diyos me, ano ba to? Kailan pa tayo mag-explore sa iba pang mga pabahay. Okay, so yun. Pag-uusapan natin ngayon yung mga... Kasi dahil pa rin po nagtatanong sa atin kung paano nga daw po makaabil ng pabahay ng gobyerno, paano daw po sila makakapag-apply. Basta, yun, ang dahil pa rin ng tanong. Katulad yan, no? Ayan, sa comment section sa screen natin yung mga nagtatanong kung paano makakabit. Sa kabila ng marami na tayong ginawang video regarding sa mga requirements, paano ba makakapag-apply. So, ayun naman ulit yung sasagutin natin. Gagawin ulit natin ng video para sa mga kaibigan po natin nagtatanong kasi ang hirap din nung sagutin sa comment section ng isa-isa. So, kaya naisip ko, mas magandang gawa ng video para mapanood nila, mas mapanood ng mga may gusto, no? Na magkaroon ng pabahay o o maging beneficiary sa pabahay ng gobyerno. So yun, mahaba na tayo. So para makabil po ng pabahay ng gobyerno, yung pinakamabilis, no, kapag yung gobyerno na po ninyo mismo o yung gobyerno, yung LGU po ninyo, yung magsasabing i-relocate na po kayo. Pero basic lang naman yung requirements. So parang sabi nga, isang ID na lang yung napanood natin sa news na ang topic nila regarding sa mga pabahay. Kasi nga maraming sasabi parang red tape. So isa sa nasabi o sinabi nung isa sa mga executive ng NHA, isang ID na lang yung gagawin requirements. Pero actually, yung pinakaano lang naman ng requirements, yung pagka pamilyadong tao ka na, kasi siyempre, complete, pamilya, no? Birth certificate, marriage contract, kung hindi naman, yung basta birth certificate, ninyo mag-asawa, nung mga anak ko ninyo, yun lang naman. Tapos yung barangay indigency, barangay certificate, yun lang naman yung mga kailangan. And then yung form, sila na po magbibigay ho nun, no? So yun po yung isa sa pinakamabilis at pinakamadali na procedure para maging beneficiary kayo sa pabahay ng gobyerno. Pangalawa, yung voluntary na kayo po yung mag-apply. So yun po yung medyo challenge, no? Kailangan ng mahabang pasensya po ninyo para sa pag-apply para maging beneficiary sa pabahay ng gobyerno. So kailangan nyo talagang pumunta sa opisina ng NHA para mag-apply. So yung mga requirements, kailangan yung gumawa ng letter na bakit kailangan o na maging beneficiary kayo sa pabahay. Yung personal letter po ninyo, no? Ni-address ho ninyo sa general manager ng NHA. Okay? So yun po yung gagawin ho ninyo. So yung mga birth certificate, marriage contract, barangay certificate. So yun po yung mga kailangan po ninyong if-referred. Tapos yung family picture po ninyo sa inyo pong pag-apply. And then, kailangan nyo pumunta talaga sa opisina ng NHA. So, yung mga pabahay ng gobyerno, wala namang mga kayong parang yung paunang bayad, wala kayong babayaran, no? Yung parang, ano ba tawag doon? Equity. Wala akong ganun. Wala kayong ilalabas po na pera. Maliban na lang mo doon. Yung case-to-case business, parang yung sa kuryente, din sa tubig, pagka nakatira na kayo dito, o nalipat na kayo sa pabahay. Minsan naman yung iba, mapapalad, kumpleto na, may kabit na ng tubig, and then may kuryente na. So, yun yung mga nangyayari. Pero yung iba naman, pagdating dito, wala pang kuryente. So, kailangan nyo mag-apply, no? Para dun sa sa mga basic na pangangailangan ng tao. So, yun na nga. Pupunta kayo sa NHA at doon po kayo mag-apply. Pero siyempre, kailangan yung maghintay talaga ng mahabang panahon kasi hindi ko alam kung ano yung procedure ng National Housing Authority para sa mga individual. Pero kailangan, siyempre, yung lehitimo kayo na talagang dapat na magkaroon o maging beneficiary ng pabahay ng gobyerno. Kasi naman baka mayaman kayo, may kakayahan kayo sa buhay na magkaroon ba o hindi makailangan mabigyan ng pabahay ng gobyerno. No? Parang pagsasamantala na yon. So kasi itong mga pabahay ng gobyerno, ginawa po ito para doon sa mga informal settler. Kung meron naman po kayong bahay, hindi na kayo po pwede maging beneficiary o hindi na kayo magiging doon sa pabahay ng gobyerno. So yun. So parang kasi sa mga squatter area, like doon sa mga nakatira sa gilid ng ilog, sa mga delikadong lugar, no?
yung mga informal settler. So sila po yung parang unang tawag dito na magiging beneficiary ng pabahay ng gobyerno. So ayun. Pero kung kayo po'y mga nasa middle class, no? Nangungupahan, o pwede rin kayo mag-apply. Kaso doon naman kayo sa DSUD pupunta, hindi ho sa NHA. Magkaiba kasi dalawang departamento eh. Doon kayo mag-apply sa DSUD, no? Yung mga nangungupahan. Kasi merong tinatayo ang DSUD, no? Para doon sa mga middle class na pwedeng magkapag-apply o maka-avail sa pabahay ng gobyerno. So, ang ano lang noon, hindi katulad dito mga row house. So, ang mga bahay, mga parang condominium style, no? Yung pagkakagawa. So, pupunta rin kayo sa DSUD. So, mag-apply kayo. So, number one na requirements po ninyo, kailangan member kayo ng Pag-ibig. So, yung pinaka-primary rin na tawag dito na requirements kapag ka sa DSUD po. Sa NHA, hindi naman po yun yung kailangan. So, kailangan po kayo po nakatira sa ilog, tapos sa delikadong lugar, informal settler kayo. So, yun po yung mga primary beneficiary nitong mga pabahay na to. So, yun nga lang, kailangan nyo mag-apply sa NHA naman kayo. Okay? So, yung mga requirements, yun lang, family picture, birth certificate, barangay certificate. So, yung mga ganung tawag dito mga requirements na kailangan po ninyo. Siyempre, yung ID, no, ninyo. Para ho dun sa mga informal settler, yung mga nakatira sa mga delikadong lugar, sa mga ilog, pagka voluntary, diretso kayo sa NHA. So, yung letter of intent, bakit kailangang maging beneficiary kayo. Pagka, voluntary na mag-apply, kung mismong LGU ninyo magsasabi, i-relocate na namin kayo, hindi nyo na kailangan gumawa ng letter of content. At yun yung pinakamabilis na process para ma-relocate ka agad kayo sa mga pabahay ng gobyerno katulad nito. Nag-gets nyo po ba? Kung hindi, paano ba gagawin natin? So, alam ko naiintindihan kasi ano lang naman basic lang naman yung mga requirements, yung mga gagawin po ninyo Kapag yung mabilis, no? Yung LGU na po mismo yung magsasabi sa inyo na i-relocate namin kayo sa mga pabahay na gobyerno. Mabilis po yun. So, mga 1 week, mga 1 month, 2 months, ilang months, kapag ka naayos lahat, naging planchado na yung tawag dito, negosasyon ng LGU ninyo at saka doon sa paglalagyan ng lugar o doon kung saan meron nakatayong mga pabahay ng gobyerno sa LGU, kung naging maayos na yung smooth na yung kanilang tawag dito, pag-uusap, so agad-agad, may lilipat kayo and then kung meron ng available na mga pabahay, no, katulad dito mga ayos na, may lilipat ka agad kayo. So yun yung pinakamabilis. So, ayun lang naman yung mga requirements. So, inuulit ko, family picture, birth certificate, marriage contract, barangay certificate, ayun lang. Medyo hindi ganun ka, Pero kung voluntary, so yung mga nabanggit ko rin ng mga requirements, plus yung letter of intent, bakit kailangan kayong pabigyan o maging beneficiary sa pabahay ng gobyerno. Ito sa mga informal settler, hindi to applicable sa mga mayayaman na Diyos me. Kung mayaman na kayo at may kakayang kayo sa buhay, hindi na kayo qualified, no, na maging beneficiary sa pabahay ng gobyerno. Okay, so yun po yung sa mga informal settler. Sa mga middle class, so sa DSUD kayo pupunta, yung mga nagtatrabaho, mga minimum wage earner. So lahat kayo ay sa DSUD po kayo mag-apply. Kasi bali dalawang agency ng gobyerno, NHA, National Housing Authority, tsaka DSUD, Development, Housing, basta, ganun yung ng DSUD. Doon kayo pupunta. Search nyo lang yung dalawang ahensya niyan sa Google, lalabas yan. At ituturo kayo doon sa mga malapit na opisina sa lugar ho ninyo at doon kayo mag-apply. No? Yun po yung sa voluntary, sa NHA. Kung hindi po kayo voluntary, ibig sabihin yung LGU na ninyo magsasabing i-relocate namin na kayo, hindi nyo na kailangan pumunta doon. So, mismong LGU na yan mag-aayos sa inyo, mag-meeting sa inyo, kung saan kayo
magbibigay ng mga requirements, siyempre true yan sa ano ng initsip pa rin, no? So ganun po yung gagawin. Sa mga minimum wage earner, sa DSUD po talaga kayo pupunta. So yung primary na requirement sa middle class, sa mga minimum wage earner, yung pag-ibig. Kung nangungupahan kayo, hindi naman kayo miyembro ng pag-ibig, patay ano nga naman. Hindi rin kayo, tawag dito, hindi po kayo qualified. Ayun din po yung nakakalungkot kasi kung nangungupahan po kayo, hindi rin po kayo makakaabil sa pabahay ng gobyerno katulad doon sa NHA. So yun yung nakakalungkot, pero yun po yung mga policy nila na parang ang hirap din ispilingin. Pero yun po talaga yung isa sa mga requirements ng sa mga pabahay ng gobyerno. Okay? So sa DSUD, primary na requirements yung membro kayo ng pag-ibig. So mga minimum wage earner. Sa NHA, kailangan nakatira kayo sa squatter area o sa mga tabi ng ilog, doon sa mga toxic area, no? Yung mga ganun. Kumbaga, kailangan yung certified na wala kayong kakayahan na magkaroon ng bahay o para maging beneficiary kayo sa pabahay ng gobyerno. Okay? So sana naintindihan ninyo, ganun po yung pag-apply para maka-avail po kayo. So dalawang choices. Kung minimum wage earner kayo, sa DSUD kayo, pupunta para mag-apply sa pabahay ng gobyerno. Pero sa DSUD, hindi po mga gantong row house, parang condominium style. Ito naman po sa NHA, sa mga information settler, ito mga makikita nyo, yan, no? Mga nasa paligid na yan. So ganyan yung mga bahay. So isang maayos at magandang pabahay ng gobyerno. Ngayon, ang gaganda na po talaga ng pabahay ng gobyerno. Promise po sa inyo. So yun lang. Sana naintindihan nyo, nakuha ninyo, nagets ninyo, nasundan ninyo yung aking mga sinasabi. Kung hindi, pagpasensya nyo na. Ask na lang kayo sa comment section natin. So maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. So maraming salamat po sa inyo. Medyo